Sa atong mga televiewers, among gipadangat ang mainiton nga mga pangumusta gikan sa tumbuhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Og akong kauban karon atong usa ka mabtikon gwapo nga youth director in the person of Pastor Joy Coligado. Pastor Joy, ngayong gabi. Ngayong gabi, Pastor Jaime. Nakabalik jud ko, Pastor Joy. At least malipay pod mi nga among makauban. Ako makauban ang main host ato ang Taknas Pagtuo. Okay, no, Pastor Joy, ato ipadayon kini mga panagtuon human sa atong opening prayer nga pagadumalaw ni Pastor Joy. Magampo ta. Labing gamhanan balaan amo nga Dios karon nga gabi Ginoo nalipay kami nga magatuon usab sa imong nga pulong pinagi ni nga leksyon. Hinaot Ginoo nga imong pulong mahimong panalangin nga maghatag kini kanamo pagtubo espirituhanon ug mo kini magagiya kanamo sa pagkamalig-on. Hantod ikaw mo padayag. Salamat kay Ginoo nga ikaw gatubag sa mong pagampo. Palangini ang mga viewers ug kaming tanan labi ng Hope Channel crew kaya mo nito yan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, ang atong leksyon ni kagabi Pastor Joy nindot kayo tungod kay nagahisgot kini og kining pakigsaad didto sa Sinai. Now talking about pakigsaad Pastor Joy, mga kapaglaom, atong i-recap gamay ang sa Monday. Now ang atong key-text makita dinhi sa Exodus 19:4-6. Unya atong nakita dinhi nga ang Ginoo gidala nila ang Israel ang common gid kayo Pastor Joy nga dito gid sa promised land, no? Kaya ang pangutana dinhi, where did God lead Israel? Pero kung imo tan-awon ang maong nga bersikulo, ingon diha, how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Wow, mga kapaglaom, nindot kayo ang gihimo sa Ginoo. Although geographically correct, pero ang dinhi sa lesson more theologically wrong. Nga naman, tungod kay gidala sila ngadto gyud sa Ginoo. So here, ato nakita nga ang Ginoo Pastor Joy mao naghimo og inisyatibo nga diin ang iyang katawhan mamahimo gyapon nga konektado og sumpay kaniya Pastor Joy. Ang atong election Pastor Jaime gi-illustrate sa author nga once nga naatas sa Ginoo mauna na ang saad nga kanang promised land nga kung naamagod nato ang Ginoo, naa nato tanan. No, naa natong tanan. So dili na ta kinahanglan pa Pastor Jaime nga muadto pa sa lain nga mga lugar, no, yung mga muadto ta dito kay dito mo isaad. Once nga naa nimo si Ginoong Hesus, naa sa imong kinabuhi, naa nimo ang promised land. Dili lang ang promised land Pastor Jaime, kundi nagpasabot usab kini nga gikuha ta sa Ginoo tungod kay wala ta sa iyaha nga posisyon. Ang mga Israelites, gikan sila sa posisyon sa usa ka lugar nga nagantos. Pigan. O nagantos sa kalisod, sa kapait, sa mga mamahulagway nimo ang kanad yung tinud-anay bitaw nga pag-antos bitaw sa takatawan sa Ginoo. O gikuha sila sa Ginoo, o wala sila gibutang sa bisan asa, kundi gibutang sila dool sa Ginoo. Mao na ang pakigsaad sa Ginoo. Okay. So gapo Pastor Joy, no, I like sa imong giingon nga gikuha sa Ginoo. So mao na mga kapaglaom nga tungod kay ang Ginoo may naghimo Pastor Joy og inisyatibo pamaagi nga ang iyang katawhan kanabitang maduol or konektado gyapon kaniya nahimo tang gitawag og kanang peculiar or pinasahi nga katawhan. Wow, gapo kay paglaom ha, pinasahi. But then being a pinasahi Pastor Joy, naatay mga responsibilidad. Dili lang bitaw pa mga kaigsunan nga humantag gikuha, we are just staying there comfortably without doing anything. Kay nasa tong lesson ha, at lang i-recap gamay. Iyon din sa tong lesson, dapat ingon nga balaan nga katawhan, we will reveal the character of God to others. Pastor Joy. Unya, ingon pagidinhi, kay konektado naman ta sa Ginoo, we will also connect to other people. So muna mga kapaglaom nga, gihimo taniyang pinasahi or sana nasud sa mga kaparian. Pastor Joy, andun doon na kayo. Chosen, royal priesthood. Yeah. So here, ingon dinhi, mo konekta sa uban, aron atos lang i-lead out nga makabalo sila sa unsay gitudlo or mga dalan
kabalaoran sa Ginoo, Pastor Joy. Gani ang ato nga leksyon, Pastor Jaime, murag naghatag yun nato og idea ba? Angay yuta nga magpasalamat sa Ginoo. Yes. Kung kani nga senaryo, ang tawo wala siya'y gahom, wala siya'y power, wala siya'y katungod sa pag-ikyas ni ining sitwasyon. Ang Ginoo gyud maoy nag-initiative sa pagkuha sa iyang mga katawhan kay tungod kini sila mga pinili. Yeah. Kani sila iyahang mga kaliwatan. Kani siya mauni ang iyahang gisaaran. So iyahang gikuha gyud. Gani sa atong leksyon, dili man gyud to taga diha gyud tong mga Israelanon. Gikan man gyud to sa Kanaan. Nga di sa senaryo sa atong leksyon karon nga kwarte kay nagisgot man ni Exodus, Pastor Jaime. Yeah. Dinhi na to masabtan nga gikan sa Kanaan naabot sila dito sa Egypt tungod kang Josue. Og sa diagan ingagin ang pila ka mga henerasyon nangausab ang MOA. Oh. agreement. Oh, nausab ang mga pakigsaad. Tungod sa mga pangulo. Tungod sa mga pangulo na nga usab-usab. Nahimo na dayon sila nga slavery. Nahimo silang ulipon. O gani, nasabtan na to nga dito ta si Moses, pero dito usab siya nagka-experience usab sa paglantaw nga ang Ginoo doon na gayoy plano alang usab kaniya dito sa Kamingawan. Nasabtan man nato na sa pila nato kapag tuon sa tong leksyon. Ug karon sa ila nga panaw naman ni Pastor Jaime. Panaw naman ni paingon dito sa saad sa Ginoo nga promised land. Ibalik sila dito. Gibalik sila sa diin unsay gusto sa Ginoo para sa katawhan. Dinhi na to makita, Pastor Jaime, ang kanabang pag-shape bitaw, pagpalis, paghulma sa usak ka Israelhanon. Tungod kay for how many years na dito ang ilahang kultura sa Egyptian, medyo na-apply na nila. Ang ilahang kadtong mga style nila sa kalibutanon, sa Ehiptohanon, ilan na nasabtan. Muna ginayhinay sila og hulma sa Ginoo pabalik sa insakto nga prinsipyo sa Kristohanon sa pagkatumutuo sa Ginoo. Muna yung Ginoo nga pinili mo nako. Muna gipasidaan bitaw niya dinhi. Yeah, holy people. Nagingon siya dinhi, you have seen what I did to the Egyptian. Ingon pa niya dinhi nga, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. So, kini nagpasabot mga kapaglaom nga, pinasahi nyo kayo ang tao o gitagahan sa Ginoo o gulagway nga, ang iyahang aksyon, ang iyahang, dito ni masabtan, ang grace, Pastor Jaime. Yeah. Grace, grasya gyud giluwa sila. Okay, no? So, gapo kay Pastor Joy, no? Mga kapaglaom nga, we have, kanang itawag-bitag, natay an awesome God. Nga, siya gyud ang naningkamot nga mapa-epekto or mapa-effect or mapaligon ang covenant, Pastor Joy. Nga naman, ang covenant, talking about covenant mga kapaglaom, it has two parties involved. Sa ang leksyon karon ang Ginoo ug ang Israel. Unya, sa atong narrative, mga Pastor Joy, nakita nga, mga yabagon ng Ginoo Israel sa mga kapaglaom. Kaya na Ginoo nga nag-lead out nila, ang ganahan ba po sila itong mga urog dito sa Egypto, Pastor Joy. Muna nga, naningkamot na Ginoo nga, mamahimo, sa gwapo ito, Pastor Joy, nga, maningkamot siya nga, unsay gusto sa Ginoo para sa katawhan, mamahimo silang lahi or pinasahi gid sila. No? So, mamahimo silang panalangin, kahaya, nga naman kay, sa itong lesson man God, na din gitawag og kanang external purity, mo reflect kini as their total dedication para sa Ginoo, Pastor Joy. Dili lang di kay magpakuha ta okay na. Dili di natay buhaton nga we can be a reflection or at a blessing ngadto sa Ginoo. Muna nga sa ato ang leksyon, Pastor Joy, makapaglaom gihatag kining decalogue or kining covenant sa iyang katawhan. Mao magod ning ebidensya, Pastor Jaime, nga pinili ta. So, kay lahi ta, gitagaan ta og kanang prinsipyo
susama sa kinaiya sa Ginoo. Aha. Kay kani manggong Decalogue, mao manggod di ang kinaiya sa Ginoo. Yes. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga ato untang makopya. Mao man ingon din Gani ang ato nga leksyon, nag-ingon siya dinhi mga kaigsunan nga the Decalogue does not begin with the command but with God's gracious action for His people. Yeah. Nag-ingon siya dinhi mga kapaglaom, I am the Lord your God who brought you out of the Egypt, out of the land of slavery. So kung imo ning sabton mga kapaglaom, this is grace. Grace. Grasya ni. Giluwas ta sa Ginoo diha sa slavery. Kung atong sabto sa atong kapanahunan mga kapaglaom, giluwas ta sa Ginoo sa kamatayon tungod sa sala, bayad sa sala. Giluwas ta sa Ginoo ug tungod kay giluwas ta sa Ginoo, ang bunga niini mao ang pagsunod sa kinaiya sa Ginoo. Yeah. Mao ni iyon dinhi Pastor Kaimi. Yes. Sa ato ang leksyon gani gisay-say man ni dinhi. Og dili ni siya bukat Pastor Kaimi. Mga kapaglaom, dili ni siya bukat kay ganawan nag-ingon siya dinhi kung atong sumadahon, nag-ingon sa Apostol Pablo, kung atong sumadahon ang Decalogue into one word, and that is love. Yeah. Love. Kung nahigugma ka. Dili jud lisod, Pastor Kemi, kanabitaw sa mga batanon kung nahigugma. Bisag unsa kalayo, tuon man. Ay. Bisag unsa ka isog, bisag unsa ka kuan, muantos man. Antos, unya si pangayoon, buhaton. O, kanang panguyab ba bitaw? Oo. Tanang pamagi, buhaton yun, kaya gano'n man. Nahigugma lagi. Higugma lagi. Pero kwaon ni mo ng love, bisag unsa ka sayon, Pastor Kemi, lisod yun na. Yes. Tinoon. So Pastor Joy, mo mong ginahitabo mga kapaglaw Pastor Joy. Ang king Decalogue manggod, common manggod kayo nga ang katong detalye dayon ang ato ang makita bitaw ginabasa. Kay wala mo ginapil kining giimong ibasa ganyang sa verse 2 sa chapter 20 nga I am the Lord your God who brought you out of Egypt. So kini mawala ni sa eksena kay ang atong manunuman katong mo napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo. But then ang nakanindot ni Pastor Joy kay kining atong ingon nimo nga dili ni bugat kung naay gugma. Nang I can remember a caricature Pastor Joy nga na dito ang drawing sa gamay kay ngulmigas nga nag-alsa og dako kay mumo murag i-triple or i-4 times ang iyang kabugaton sa kanon sa ulmigas. Pero ang caption dito ingon dito there is no burden too heavy to carry if it is carried with love. Wala akong nibugat nga bulugaton, basta kabugaton kung kana gipasan or gialsa pinaagi sa gugma, Pastor Joy. Gani ang ato ang Decalogue gisgot naman tao. Sugo, no? Okay? Nag-ingon din sa atong leksyon. The Decalogue begins with honoring God above all. Katong upat ka mga sugo. Sa na to 1 2 3 4. Katong upat ka sugo, mao to siya ang pagtahod sa Ginoo. Gitawag na siya vertical love. Yes. Kaya kana manggong sa akong pagsabot pito, Pastor Kaimi, nganong giuna ang Ginoo? Kaya naging magkuha sa mga nga, seek God first. Yeah. Unsaon nimo pagbaton og gugma sa uban nga dili ka kabalo maghigugma sa Ginoo. Unsaon nimo pagtahod sa Ginoo sa isimong isikataw, nga dili ka kabalo motahod sa Ginoo. Yes. Unsaon nimo paghatag sa bili sa kinabuhi kung dili mo tagagbili ang Ginoo. Unsaon nimo pagbaton sa kapahulayan sa Ginoo or sa pagsabot sa uban, sa pagrespeto sa uban, kawagi kay respeto sa Ginoo. So first mga kapaglaom, ang upat ka sugo, it's a vertical love. Ang paghigugma nato sa Ginoo, kay mubugang yun na mga kapaglaom, ang paghigugma paingon sa horizontal love. Paingon sa atong isikataw. Pagtahod sa ginikanan. Di ka mangawat, di ka magpatay, muhatag kag bili, dili ka maibog sa imong isikataw. Di ka magmarites. Di ka magmarites. Oh. Kay kung ang tao bitaw Pastor Kaimi nga wala siya pagtahod sa iyahang mga ginikanan, kung ang tao mo buhat og dautan ngadto sa iyang isikataw, wala na tagay ang tinud-anay nga gugma ngadto sa Ginoo. Kay kung doon na kay gugma sa Ginoo, imo man yun ang mabuhat ang pagigugma sa imong isikataw. Mo bitaw to nag-ingon sa Mateo nga love the Lord your God with all your heart. The first and greatest commandment. O gayon siya ang ikaduha. Yeah. Love your neighbor as yourself. So, kana nga senaryo mga kapaglaom, mindot kayo nga ang summary sa Ten Commandments mo ang gugma,
dili lang ingon nga gugma, kundi ang pagigugma una sa Ginoo, inay sa pagigugma ngadto sa isig katao. Kaysa di ang nahigugma ka sa Ginoo, mosunod ra gayod ang pagigugma sa isig katao. Yeah. Salamat kay Pastor Joy. No? Magkapaglaom, talking about love, Pastor Joy, kanang bitong love to God, murag para sa ato ang, kanabang sa atong real life o practical gyud nga kahimtang Pastor Joy. Murag sayon ang paghigugma sa Ginoo para nila, pero matingala man guta kay kung dunay mga konflikto or away sulod sa iglesia, dugay kay ma-resolve. Sa to pa, murag mawala bit ang kining cross mo gini kaning vertical o horizontal, di ba? Kay focus mo kita diha sa cross of Christ. Munang sakto to gawpo to imong Pastor Joy nga unahon gyud ang Ginoo pagigugma. Wala no question with that. Pero ang ato ang question ni Pastor Joy kini sa to ang horizontal. Kana pa imbita sa Ginoo nga love your enemy. Kana pa Pastor Joy nga love your neighbor as yourself. Okay kay na. Pero ang kadaghanan karon kay love yourself man. Ay pa ang neighbor. Muna pa sa mga kapaglaom nga ato gining kana pamalandungan. Kay base ba Pastor Joy mga pakya sa bitaw ta? Sa aning simple mo kay ning tinud ang commandments. Kay gihimo namang duha, love to God, mabitan ning uban Pastor Joy nga di na kanila detalye kay doon namang gyud kay likayan po nila sa mga detalye aning napulo ko sugo mga kapaglaom. Pero sa tuang konteksto mga kapaglaom, let us be careful tungod kay talking about love is marag tamis kayo, but demonstrating or doing it in our lives as we continue worshiping God, murag Pastor Joy, na mga challenges. Munang akong statement gani ha, you need to seek God first. You need to love God first. Kay, kung imo man kong gihigugma sa Ginoo, imo ma-picture out nga, you are nothing. Wala ngayong ka. Sa ato pa, kung dili ka maghatag og gugma ngadto sa Ginoo, mas lisod. Mas lisod kay ang atong mga pagigugma sa Ginoo mubunga man yun na sa pagigugma sa isig katao. Ang imong pagpugong, ang imong pagsabot, ang imo kana bitaw miingon ka Pastor kay nga ang paghigugma nimo sa imong isig katao. Lisod man ngayon na. Kanang migugma ka sa imong kaaway. Maningon ba nga na gipasaylo man tika po di ko kalimot. Sular kay hapon. No, pero kung imong gihigugma ang Ginoo nga nakasabot ka, kung giun sa kanya paghigugma, walay rason nga dili ka magbato ng paghigugma sa imong kaaway. Yeah. Nga na ba pagsabot nimo sa pagtahod nimo sa imong ginikanan. Kay kung di ka kibol butahod sa Ginoo, masayo na nimo nga supako ng imong ginikanan. Pero kay imo bang gitahod ng ginikanan, so to pamupunga po na ang imong pagtahod ngadto sa imong ginikanan. So ang tawag ng Ginoo, at least mo sa horizontal, mo effect niya po siya dito. Kaya kung imo unahon ang tao, unya ay ang Ginoo, lisod kayo, tinuod po. Pero ang mahitabo man po na, Pastor, kay nga sa sitwasyon bitaw nga asa imong unahon. So kung imong sabto ng Ten Commandments, unaha ang Ginoo. Kay mas, kung imong unahon ng Ginoo, makibalog ka kung unsa ang imong desisyon. Yeah. Kay, sa ako ang pagsabot, Pastor Kaimi, ang ato ang good nga leksyon, nga dadon mo nako sa ako ga presensya. Sa itong member text ba? Dadon mo nako sa ako ga presensya. So once ka naan mo ang presensya sa Ginoo, dili lisod Pastor kami pagigugma sa imong kaaway. Yeah. Pero Pastor Joy, mga kapaglahom, kini bitong in reality Pastor Joy, atong gapo yun na wala problema ta sa aning pag loving God and loving our neighbor. But in terms na sa kini bitong challenge or trials, Pastor Joy, kung ato tanahon ang narrative or story sa mga katawan sa Ginoo sa Biblia, like Moses, like Elijah, they are, kanabitang, we believe nga they have faith na higugma sa Ginoo, pero na-time, Pastor Joy, nga tungod sa kahadlok, ang ilang pagtuo, mas nilabaw ang kahadlok kaysa pagtuo, di ba, Pastor Joy? So, mga kapaglaom, ayaw, dili ta mahadlok nga, usahay, kanabang, mapalyar ang ato ang pagtuo or gugma sa Ginoo. Kay even sa iyang katawan sa Biblia naa kini pero nalipay ta sa tong leksyon Pastor Joy kay gi-remind ta balik nga lig-on na to ang gugma kay siya nga igayon nga nagugma sa Ginoo unya nagadumot sa iyang sigataw bakakod.
Pero, Mga kapaglaw, Pastor Joy. dili lang ta mo focus sa Ten Commandments nga ang paghigugma sa Ginoo o ang paghigugma sa sikatao. Gani ang Wednesday lesson, Pastor Jaime, doon na po'y function ang balaod. Yeah, okay. O sa dili lang sa ta mag-focus diha kay basing uban may na-focus na to ang kay ang Ten Commandments man God mo man ang kinaya sa Ginoo. Yeah. Pero ang function transcript mo na iyang kinaya. Sa to pa ang function pod sa Ten Commandments sa tawo na diri sa tugang leksyon klaro kayo ni. Ingon pa niya dinhi sa Wednesday nga leksyon, God's law is like a fence that creates a large free space for life and warns that beyond a specific point, danger, problems, complications, and even death await. Yeah. Sa to pa, isulod ka ba? Na nakaskural. Oh, mo na ang Ten Commandments nga murag ingon pa na din nga creates a large free of space ka mubuhat ka sa kagawasan sa pagsulod sa Ginoo. Pero kung mugawas ka sa kural, imo na nang choice. Yeah, there's danger. Oh, may danger. Na danger zone. Gwapo, Pastor Joy, no? So magkapaglaom, ha? Nindot kayo kay ang function sa balaod, mato pa sa relation to Pastor Joy nga, insa o kural. Kural. Sa number 2, Pastor Joy, gwapo kayo po kay a signpost pointing to Christ. Meaning, kay hulad man sa kinaya sa Ginoo, kung magmatinumanon ta, Pastor Joy, on and on, ang ato din kinaya, mahisama sa kinaya. Oh, mupaingon. Mupaingon dito. So, gwapo kayong balaod, meaning, kung sa lain pang function ni Pastor Joy, mura siya og sa amin, no? Pagpanamin na to, mga kapaglaom, na ay buling sa itong dagway, dili man po siguro ang sa amin mo ito inusnos para kuhaon ang buling, no? Di ba? Namo yung mga tao, Pastor Joy, nga, mura bitag sa ato ang kaniadto nga mga, kanabitang orientation, nga ug di kani ka musimbag Sabado di ka maluwas. Nga na bitaw, Pastor Joy, nang usay masaypan ta nga we are so legalistic, Pastor Joy, sa uban nga mga denominasyon kay simba na mura bitaw mga paglaom nalipay ta nga sa ang truth progressive man, Pastor Joy, mo nang karon nakasabot ta nga dili di ay kay doon na mo giduha ka ditch or kanal, Pastor Joy, ato bantayanan, the legalism or the cheap grace. Kay tungod kining gugma manggod kay sa ganiha nga gugma usahay mabarato ang grasya doon kay kung makasala ta anyway ang grasya sa Ginoo mas mo dako pa, Pastor Joy, no? So muna, Pastor Joy, nga sa ato kadugang ani nga mamahulog na siya og cheap grace. Bitong gipabarato nimo ang grasya. Yeah. Nganong gipabarato nimo ang grasya kay kibalo na kang sala. Magpakasala pag yun ka kay kibalo man kang grasya ang Ginoo. That's cheap grace. Dili di mo makita ang bunga sa grasya. Kanang sa ato pa nga term wala kay kanabitawa nimo gitagag maot magud nga term ang naas kong utok magud di lang ako isulti nga. Kanang wa kay tawag bitaw nga sa ko pa way puangon ni tawhanan ni nga giluwas na ko siya magpakasala ra man gihapon. Mubuhat ra man gihapon. So, ang butong pasabot ako, mga kapaglaom, kung imong gitagaan og bili ang grasya sa Ginoo, gitagaan imong kabugaton, musunod yun na ang buhat. Ang imong pagsimba sa along Sabado, ang imong pagtao sa ginikanan, buga na sa imong gugma o grasya sa Ginoo. Yeah. Dili kay nagbuhat ka dinhi aron ka grasyad na nabali nam kuno sa igot sa kayme. Yeah. No. Kana mo gusulti ni Pablo, Pastor Joy, nga mun makasala ta mas mudagaya pa yang grasya mo nang duga ta pakasala pa rin mo daw ang grasya. Dili mao nga pagka-interpret. Mo na siya gitawag grace. Cheap grace. Na mo na nga na itong madugang, Pastor Joy, ha, mga kapaglaom nga ang atong sala karon ug sala sa umalabot gipakamatyan naman ni Kristo. That is cheap grace. Ngan murag bitaw og sakto gipakabarat gyud nga walay hinungdan ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Actually ang gipakamatyan ni Kristo, Pastor Jaime, ang katumanggong bayad sa sala nga kamatayon. Mao to iyang gipakamatyan dito sa cross. Pero ang tao wala gikuhaan og kagawasan sa pagpili. Mao bitaw miingon ko, Pastor Jaime, mga kapaglaom, kung ang tao maimperno, kung ang tao dili maluwas,
siya hinungdan. Iyang pagpili kay grabe man ang Ginoo. Oo. Oh. Gipadayag na ang grasya. Gipadayag ba niya ang grasya? Gipadayag ba niya ang tanan? Ang nahitabo lang kay di ba ka mo pili sige alalang lugson lang yung ka panihon ka ngandili mangyud ka. So ang Ginoo dili pinugsanay. Dili pinugsanay. Dili man guta robot Pastor Joy nga ihalam daw tang lisoon nga as diri ka. Mao ito ang nakagapo sa Ginoo tungod kay na freedom of choice, no? Mga kapaglaom, mao na nga grabe gyud ang gugma, ang grasya, ang kanabitang kaluoy, wa na gyud all heaven Pastor Joy gi-exhaust, gihawasan, gipadala sa yuta para lang yun ang tao sana magpabilin diha sa sabakan sa Ginoo. Pero mula na Pastor Joy. Mura ba nakoy nabasahan ba nga gibuhat sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang pinakamaayos sa tanan. Ang buhaton sa tao iyang ihatag ang pinakaimportante sa tanan ngadto sa Ginoo. Ang imo kinabuhi. No na. Kay gihatag man gani sa Ginoo. Ang Ginoo Pastor Kemi, gihimong ehemplo, no? Gihimong ehemplo. Mo na sa diha ang tao makasala, duol jud siya sa Ginoo. Kay ngano man? Kay ang sugo mirror man sa lamin. Ya kung imong na magwala gud Pastor Kemi nga wala na sugo. Mao nang di ta kabasol ng uban nga daghang kawatan, daghang manulis kay dagapo manulti gud pud nga waning sugo. Actually, masunod yung sogo sa imo nang isa-isa bitaw ganiya. Ang indili ra man yun na ganahan kana ra man yung ikaupat. No, kana ring ikaupat, kanang ikaduha. Mao bitaw na. Muna Pastor Joy sa atong sagad ginapahinumdum gyud nga daghang mga Kristohanon nga nag-ilas sa Ginoo nga ilang manluluwas pero dili Ginoo silang kinabuhi. Kay lahi man ang lordship ug ang being a savior Pastor Joy, di ba? Kung atong ilon siya nga manluluwas, may problema na kay ngano we believe in his death. Atong idawat. Pero ang problema kanang Ginoo ba siya sa imong kinabuhi Pastor Joy nga? Meaning ang iyang kabalauran kay kun imo tanaw ng Matthew City Pastor Joy, ang argumento between sa Ginoo ug kadtong mga tawo nga naghimo og mga milagro, nagpagawas og yawa, nag-ayog mga masakiton, only to find out at the end of the day ningon ang Ginoo nga I never knew you. Alimon ka na ha? Nakahimog milagro. Nakaayo og masakitong pinagi sa ngalan ni Jesus. Paggawas og yawa. Pero after all, wala gyapon ang Ginoo nakailanlan. Why? You are not doing the will of my Father. So at least ato to at least dili bitos lang maglibog Pastor Kemi. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, justification. Yes. Nana to sa process sa sanctification. Yeah. Muni karon mga kapaglaom. Sanctification. Gipalahi ta sa Ginoo. Mo nang lahi ta sa uban, pinili ta sa uban. Pero kung mugawas jud ka sa gipili sa Ginoo, imo nang pagpili. Kay ba siya ng uban ng unang Pastor Kemi nga namagayuban ka, luwas na ba ka? Luwas na. Diya pa sa justification. Pero data sa process karon sa sanctification. Nga kini ka sanctification gyapon Pastor Kemi, ang Ginoo gihapon ang nagbuhat diini aron ng tao magpabilin sa Ginoo. Pero kung ang tao mo mabiya, ibo rin yung tawag lagi nato nga, iya na ng pagpili. Yeah. So, gawa Pastor Joy, ang kanang justification din patay problema. Kay ibuhat mo na. Kang Kristo man na. Di na to Sanctification, our response. Response, meaning, fitness for heaven. Or, ang ngayon bata, nga dadon dito sa dapit nga giandam sa iyang katawhan. So, muna mga kapaglaom nga ato batayan, tungod kay sa sanctification process, kung imong tanaan ang object sa sanctuaryo, Pastor Joy, di mo kita makabulag ang sanctuaryo basta when we talk about sanctification mga kapaglaom. Dito sa sanctuaryo na dito ang tulo ka object, ang table of shewbread, ang table of incense, o ang 7 candlesticks. So kung imo tan-awon kaning tulo, dapat mauni siya ang kasinatian sa usa ka pilgrims or Kristohanon nga kini pod ang kinabuhi or ang pagministeryo ni Kristo Pastor Joy nga nakita didto nga din sa table of shewbread nga siya ang tinapay sa kinabuhi. Table of incense nga siya ang ato ang intercessor nga nagampo ug kining 7 candlesticks nga siya ang kahayag sa kalibutan. Unya kita daan ang reflector niya, no? Kita pod ang may nampuon nga Kristohanon o kita pod ang nagkaon sa tinapay sa kinabuhi Pastor Joy. So mga kapaglaom,
ang atong eksperyensya nga Kristohanon dapat katong ingon ni Pastor Joy nga sanctification process nata dinhi. So this mo ni nga mo nang bitaw na nga, ang covenant ng pakigsaad iyatang gikuha gikan sa ato ang nahimutangan nga kining kaulipon ng sala tungod kay gusto niya nga mamahimutang balaan nga nasod or katilingban sa harianong sacerdote Pastor Joy. No? Ang sanctification magod dili na sa ingon nga perpekto. Dili. Nga kalit-kalit ka perpekto. Kung dili kani siya mo ning gitawag og lifelong experience of growth in grace. Sa to pa ming tubo ta diha sa grasya sa Ginoo. Experience ba? Yeah. Kay ang sanctification manggod mga kaigsunan means being set apart for God and being made holy through the power of the Holy Spirit. So gibalaan ta sa Ginoo, gilahi ta tungod sa balaan nga espiritu. Mo bitan ko say magkasala ka, naimingon nga nakasala ka. That's the work of the Holy Spirit. You are sanctified. It's a lifelong process. Yeah. Lifelong experience nga mintubo ka diha sa grasya. So sa ato pa sa diya nga nakatubag ka sa sugo, uy, nakasala ko. Giina ka sa Blang Espiritu, nakasala ka. Budol ka kay magampo. Mangayo kag pasahilo. Yeah. That's the work of the Holy Spirit. Holy Spirit, mo na siya sanctification nga process. From time to time, mutubo ka, Pastor Jaime, mingon na ka nga, di na yung kwato kay, di naman to siya maayo. Yeah. Oh. So, mutubo ka, sa kuwan pa na, Pastor Jaime, ba, wala ka og mamatured Yeah. spiritually. Pero Hamtong. kung hamtong. Yeah. Pero usay, dugan kis paglagad. Premature gihapon. Premature. Dili lang bata lang siguro. Dili lang premature. No, bitaw man kapaglawom no. So nindot kay nga tong lesson tungod kay at least the covenant in Sinai. At gipanunuman ta nga ang iyang kabalaoran Pastor Joy sumala sa tong ingon nga hulad sa kinaya sa Ginoo dili gini pwede i-set aside Pastor Joy nga mingon nga wa nay kasuguan gugma na lang. Usaon mura bitaw atong isig ingon ba nga ang Ginoo musis being God kung atong ingon nga wa nay balaod nga naman kay kun yan ang kinaiya nya yun tang wa nay balaod awa nay Ginoo. Oh. No so magkapaglaom gwapo kayo pan here sa to ang lesson nag-ingon din nga dunay ubang mga Kristohano nga nag-claim Pastor Joy nga mo na ang balaod wala na and we have no obligation to keep it. Igsoon bantayanan yun Pastor Joy kuya no. Then ang ato ang pagigsaad sa atong ikaingon na nga we will it has two parties. God has done his part. Wala gyud siya panisip ang ato kita mo Pastor Joy kung ato bang permanenteng intact ang maong pagigsaad Pastor Joy. Ang ako lang yun mga kapaglawom nga ang Ginoo iyang gibuhat ang tanan. Yeah. Gitagaan ta niyag mga pamaagi. Pasalamat ta nga ang Ginoo doon nagyoy balaod aron ang tao magkinabuhi nga sulundon sa Ginoo. Kay dito sa langit Pastor Jaime og supakiro ra kay kadre. Usaw man nimo pagsugod ka sa langit mo supakiro ra gyapon ka. So dinhi pa lang daan mo-obey na ka tungod kay giluwas ka sa Ginoo di kay aron ka luwason. Kay aron pag-abot nimo sa pagbalik sa Ginoo kana siya Pastor Jaime mo na siya tinud-anay nga pagsunod sa Ginoo kay wala may sala didto. Yeah. Wala na may muhatag ito og daotan pa nga pagbuhat og daotan. So, kini mga kapaglawom, gwapo kay itong leksyon ng pakigsaad sa Ginoo. Kung siya naa kanato, naa natong tanan, naa nato ang pagsunod, naa nato tanan ang unsay atong gikinahanglan, naa nato tanan basta na ang Ginoo. Unahon nato siya pagpangita. Unahon nato siya sa pag-alagad kay maangkong jud nato ang tanan. Okay, salamat kay Pastor Joy. Mga kapaglawom, atong panahon din nagimutugot apan in a simple murabi tawag phrase Pastor Joy sentence nagi ako naka-nimnong ko I don't know dili siguro ni word for word kung gikan Ellen White ingon diha the law cannot save us but we cannot go to heaven without it. No? So mga kapaglawom atong tapos na atong panagtuon pinagsasak pagampo. Amahan nga langit nun, salamat kay Ginoo sa imong paghatag kanamo higayon na nagkahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga ikaw nagahimo sa imong part sa pakigsaad nga imo kaming gilukat gikuha gikan sa kaulipnan sa sala ug malipayon kami amahan nga diin naangko namo ang grasya naangko namo ang kaluoy naangko namo ang imong gugma o naghangyo kami o Dios nga ikaw magpanalangin nini nga Hope Channel
South Philippines, sa mga administrators, directors, ug sa tanan o Dios nga mga staff, ug labaw sa tanan sa among mga televiewers, mga kapaglaom. Nga unta, amo kanunayng himuon Ginoo ang pagkamasinugtanon sa pagsunod sa imong kabalauran, ang pagkamatinuhoon ug labaw sa tanan ang pagkamahinudlokon nga kanimo. Giampo namo o Dios nga kining among gihimo nga panagtuon magadala ka namo sa labi mapakigsuod nga kanimo. Panalangini ang matagpulianan sa mga among mga kapaglaom ug hinaot o Dios nga ang imong presensya kanunay among mabatnan o mamahim kaming kahayag panalangin ngadto sa uban. Salamat sa pagtubag sa among hangyo. Amo gitugyan kining tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. Amen.